At sa oras na 5:40, kasama na po natin ang ating unang panauhin. Isa po siyang financial guru. Magbibigay sa atin ng tips at siguro magandang insights kung paano nga ba natin makakayanang i-survive ang pang-araw-araw sa paggastos nga po sa gitna nga po ng ganitong sitwasyon. Kasama na po natin si Ginoong Vince Rapesura, financial guru. Sir Vince, magandang hapon po. Christian po ito sa ngalan ni Sir Tony dito sa DZMM. Magandang hapon din sa iyo, Christian, at maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Welcome back. Ito si Sir Vince, suking-suki to kapag weekend kilang diskarte, napapanood ko ito eh. At ngayon ka namin pinakakailangan, Sir Vince. Kailangan ng ating mga kapamilya ang iyong expertise sa pagmamanage po ng ating kaperahan. Dahil nga napaka-tight ng situation, napaka-uncertain, hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal tong sitwasyon na to. Paano nga ba natin i-collect yung sarili natin para kahit papaano ay magagastos pa rin natin yung ating pangangailangan na priority, at the same time meron ding matitira para sa atin. Siguro simulan lang natin, Sir Vince, doon sa ni-report ng PSA. Umabot na ng 4.1% yung inflation noong nakaraang buwan. Ibig sabihin, mas nagmahal na ang presyo ng ilang mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ganun ba ang ibig sabihin nun? Yes, so ang actually yung inflation rate natin kasi yan yung nagsasabi kung gaano kabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero maraming nagtataka, wait lang, bakit yung gasolina, diesel ay from 50 pesos nasa mga 100, 110 pesos ngayon, more than 100% yun. Bakit 4.1% lang ang nire-report? Alam niyo po, ang gasolina po kasi ay hindi kasama sa tinatawag na core inflation na basket of goods na tinitignan. Ang tinitignan nila ay mga iba't mga pangangailangan natin. Marami dyan, for example, ay malaking bahagi ng basket na yan ay ang pagkain. And it takes a while bago tumaas yung presyo ng bilihin sa pagkain, mga sabon, mga gatas, kung ano man. At nauuna talaga itong gasolina natin. Pero asahan natin na ito ay lalaki pa sa mga susunod na buwan. I think mararamdaman natin ito pagdating ng Abril, Mayo, Hunyo, Diyan talaga papalo ang mataas na inflation. Kung ganun ang magiging sitwasyon, Sir Vince, sa mga susunod na linggo o sa mga susunod na buwan, ano ba ang diskarte na pwede pong gawin ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga may mga breadwinner, yung may mga binubuhay po mga pamilya, ano ang siguro helpful tips natin na pwedeng ibigay sa kanila para ma-budget ng tama yung kanilang kinikita, ng lahat naman po ng pangangailangan nila ay natatanggap naman po nila? Oo. So, alam mo na to, Christian, kasi sabi mo nga, nanonood ka naman ng mga payo ko dati. Yes. Ang paghahanda talaga ang kailangan na gawin ngayon. So, kung ngayon ka palang magsisimula, medyo late na, pero better late than never. Correct. So, ano yung dapat natin gawin ngayon, Do not splurge dahil may oil surge. Okay? So yan po yung uunahin natin at lagi nating tatandaan. Tapos Ganda nun, sundin po natin ang aking budgeting rule. Kapag tayo ay kumikita ng 25,000 pesos pababa, ang 5% ng ating kinikita, yan ay ilalaan natin para sa ating insurance. Yun namang 10% ay ilalaan natin para sa ating savings or emergency fund. At yung 85%, yan yung pagkakasyahin natin sa ating mga gastusin. At tama ka, Christian, na yung ang mga Pilipino ay kahit anong klaseng pamamaluktot na gawa na yan para magkasya doon sa ating sa budget, naghigpit na yan ng sinturon, hindi talaga kakayanin na personal diskarte lang yung gagamitin natin. Kasi structural ito malaki ang role ng government. Mag-provide sana ang gobyerno ng affordable and accessible public transportation. Yan ang unahin, hindi ang mga flood control. Sa totoo lang, natabunan na ang flood control nitong oil crisis. Nalulungkot ako, Mag-shift din tayo to renewable energy, nasa Spain ako ngayon at dito hindi namin ramdam yung pagtaas ng presyo ng bilihin lalo na sa transportation dahil renewable energy dito, solar panels ang gamit.
sagana tayo sa araw. Gamitin natin yan to our advantage. At syempre, temporary isuspend sana at i-reduce yung excise tax at saka VAT para dyan at bigyan ng windfall tax ang mga gas companies dahil sa 50 pesos dati na profit margin nila, Christian ha, 5 pesos ang kinikita nila dyan kung 10% ang kanilang profit margin. Eh ngayon na 100, 110, 10% pa rin ang profit margin nila, aba, Mm. 10 pesos or 11 pesos kada litro na ang kinikita nila. So ikinakayaman ng mga gas companies yung paghihirap natin. Kaya dapat meron talagang Mm. windfall tax para sa mga gas companies. Ayan, ano? So hindi ko lang alam kung talagang kakagatin ito ng Mm. administrasyon. Pero ito yung mga magandang polisiya dapat na gagawin para maibsan Mm. yung diskarte, ay yung kahirapan no, ng mga Pilipino. No? Kasi tayo, ginagawa na natin lahat. Mm. Nag-overtime tayo, kumukuha tayo ng mga sideline, Correct. nagbebenta ng mga kung ano-ano, nagtitipid. Mm. Ginawa na natin yan bago pa nangyari ito, Mm. Christian. Ang sabi nga 'di It's ba time for the government. mm. Mhm. Ang sabi nga 'di ba Sir Vince, kumbaga wala naman talagang Pilipinong tamad, lahat naman talaga tayo ay madiskarte, lahat ng puwedeng gawin para meron tayong, kitain at iuwi sa pamilya ginagawa naman Mhm. natin, eh. It just so happen na siguro yung other side ng sistema natin, dapat nga rin Mhm. merong gawin para naman ma-compensate yung ginagawang effort ng bawat isa at hindi naman tayo lumulubog ng sabay-sabay. Yes, oo, ano. So kailangan talaga 'yun, eh. Hindi kakayanin na tayo lang yung dumidiskarte. Dapat talaga inaalalayan tayo ng gobyerno, maski ng mga ng pribadong sektor, ano, lalo na nga itong sinasabi kong gas companies. Baka puwede naman kung magkano yung kita niyo noon, malaki naman na 'yun, i-maintain lang para naman Mm. mabawas-bawasan ang ating presyo ng gasolina. Mabalik ako dun sa magandang point mo kanina, Sir Vince, ano, yung do not splurge habang merong oil surge. I think very ano to, no, very relevant sa ating lahat kasi Mhm, syempre mhm, ang sakit na ng ulo natin sa ganitong problema, 'di ba? Parang lahat tayo ay mhm, nagigipit pero at the same time iniisip din natin, hindi ba parang deserve ko rin mhm. naman kahit maikling panahon lang, kahit sa maliit na bagay lang, Yeah. maramdaman ko namang hindi ko iniisip yung mga problemang ito. When is the right time para masabi Mhm, natin na kahit tayo nagtitipid, kahit tayo nagba-budget ng malala, mhm. meron tayong ititira para sa sarili natin. Is this the perfect timing for that? Oo. So yung gagawin natin dito 'no, kasi talagang dapat babalansehin natin yung ating buhay ano. Pinaghahandaan natin yung ating hinaharap at samantalang yung ngayon ay dapat we live to the fullest also 'no, hanggang kaya natin. Pero balance talaga is key 'no. So ang pagsabi ko lang diyan, sabi mo nga yung mga nagbabakasyon o mga lumalabas, baka pupuwedeng bawasan o ipagpaliban 'no. Kasi hindi natin alam, very uncertain times yung nangyayari ngayon. Hindi natin alam, baka mayroon tayong biglang gastusin na kakailanganin at magastos na natin sa paglabas yung ating dapat na pupuwede nating gamitin for emergency ano. So i-prioritize natin kung ano yung mga pangangailangan at kung ano yung mga wants na puwede pa nating ipagpaliban muna natin hangga't kaya. Kasi ang sabi ko nga 'no, Christian, ito, savings is the postponement of the pleasure of spending. So Hmm. ipagpaliban lang natin yung paggastos. Kasi 'pag pinagpapaliban natin 'yan, nandiyan pa rin yung pera, nagse-save na tayo niyan. At gaano kahalaga, Sir Vince, na binabanggit mo nga 'no, sa ganitong sitwasyon, although di naman masamang magbakasyon o mag-enjoy ng kaunti, pero Mhm, iisipin mo rin na baka puwedeng maghinay-hinay para kung sakaling mhm, magkagipitan nga kasi hindi certain ang sitwasyon, at least meron kang mhm. naireserba para sa sarili mo. Gaano ka importante o paano nga ba dumiskarte ng gano'n na kahit papaano ikaw ay one step or two steps ahead sa isang Ahead. uncertain na sitwasyon? Oo. So, ang una-una mong gagawin kung ito ay once ano, pagbabakasyon nga, paglabas, ganyan, ang una mong gagawin, huwag mangungutang para diyan, ano? 'Yan. Kasi non-productive 'yun, eh. So, dapat hindi tayo utang diyan, ano? Ang next best thing na gagamitin mo diyan ay ang iyong savings. Pero dapat hindi ito yung emergency savings mo, no?
Kasi yung emergency savings mo, yaan ay ginagamit lang dapat sa panahon na may matindi kang pangangailangan. Aksidente, pagkakasakit, may namatay, no? O nawalan ka ng trabaho. Extreme events, no? Emergency fund. Ito yung savings mo na happy fund, no? Ito yung savings for a sunny day. Kasi yung emergency fund ay savings for a rainy day, di ba? So dapat meron kang nakalaan para dyan, no? Na savings, no? Pero kung gusto mo talagang i-level up kung saan dapat kinukuha yung reward sa sarili sa pagtatrabaho, no? Ito dapat talaga ay nanggagaling sa passive income na tinatawag. So yung investments Mm. natin, yung kinikita niya, yun lang yung ginagamit natin para sa mga wants natin. May kaso nga Sir Vince, hindi naman din siyempre lahat sa mga kababayan natin ay kayang i-budget, into yung binanggit Mhm. mo kanina yung reserve para sa insurance, tapos mag-reserve Mhm. para sa, emergency fund. Kasi ang realidad sa Mhm. ilang kababayan natin lalo na po yung mga minimum wage, workers, talagang ano, Mhm. tight na tight lang, pangbayad sa kuryente, pambayad sa upa, Mhm. pangkain, Mhm. pangbaon ng anak sa eskuwela, pambayad sa utang kung Mhm. may utang pa. Ano kaya ang, Yeah. helpful o yung mas, Mhm. acceptable na kaya nilang maging diskarte para kahit papaano Mhm. maka-survive naman at nakapagtatabi pa rin ng kahit papaano, kahit kaunti? Oh, oo. So actually nabanggit mo yung keyword 'no, kaunti. So ito talaga yung practical na gagawin natin. Dahil yung savings natin, ang pinaka-effective talaga niyan kapag tayo ay magsisimula, unti-unti natin siyang bini-build up, ano? Mm. So sabi ko kanina, 10% dapat yung ating itinatabi para sa savings, ano? So kung 20,000 yung kinikita mo, 2,000 yun kada buwan. Kung masyadong mabigat sa'yo yung 2,000 ngayon, magsimula ka muna sa 500, no? So 500 kada buwan, itry mo yan ng 3 buwan. Tapos kapag consistently nagawa mo yan, on the fourth month, level up mo na. Mag 1,000 ka na. Hanggang sa after 6 months, kaya mo na yung 2,000 per month. At ang key talaga dyan ay tuloy-tuloy or Mm. consistent mong ginagawa hanggang magiging habit na, second nature na sa'yo. Hindi mo na iniisip. At ang isang tip ko dyan, Christian, ano, para talagang mabilis at maging second nature natin yung iipon, gagawin natin itong automatic. So Mm. kung tayo sumusweldo, for example, sa payroll natin, kada kinsenas katapusan, i-program na natin doon sa ating bank app o sa ating mobile wallet na yung 10% niyan pupunta sa isang bank account automatic, no? Ang tawag diyan ay scheduled transfers, no? Hmm. So, Mm. pwede niyong aralin 'yan. Punta kayo sa aking YouTube. Meron akong YouTube video on how to set up scheduled transfers para hindi na natin iniisip yung pag-iipon, no? Nagiging Mm. automatic siya because that's the only way and effective way na makakapag-ipon tayo ng consistent and sigurado. Mm. Dahil ano yan, Christian, kapag lagi mong iniisip yung pag-iipon, nagkakaroon tayo ng analysis paralysis at tayo ay napapagod, no? Sa psikolohiya natin yon nagaganap, no? Kaya unahan na natin siya. Katulad ng gobyerno, ano ba yung ginagawa ng gobyerno? Bago mo pa matanggap ang sweldo mo, pinaltas na nila ang Oo. tax. Ganon din ang gawin natin sa ating savings para Mm. hindi natin makalimutan, automatiko siya. At puwede pa rin naman Sir Vince, 'di ba, yung mga old school na pagtatabi ng ating pera, 'di ba, pag-aalkansya, Mhm. yung mga nag-iipit sa Mhm. libro, may mga ganyan, na after some time, dahil sobrang consistent mo, di mo namalayan, may mga naitabi ka palang pera dahil hindi mo nga Mm. talaga Oo. ginagalaw. Kumbaga, ang binabanggit mo nga Sir Vince, kahit sa kaunting portion, kahit magsimula ka sa paunti-unti, ang mahalaga meron kang Mhm. naitatabi kasi magagamit mo siya Yes. anytime, whether emergency o kung talagang may gusto kang Mhm. bilhin, at least meron kang madudukot Mhm. at hindi mo kailangan manghiram pa sa iba. Yes, oo. Pero, susugan ko lang yung sinabi mo 'no, do'n sa mga old school nga ano. So kailangan na talaga nating mag-update, Christian 'no. Andiyan na yung ating mga bangko at mas madali na 'no, na mag-open ng banks gamit lang ang ating telepono kahit hindi ka na pumunta ng branch ay pupuwede 'yan. Safer pa rin kasi 'yon kaysa sa ito ay tinatago natin sa bahay natin. Kasi kapag nasa bahay, puwede yang
mautang, 'di ba? Malapit sa At temptasyon, 'di madaling ba? dukutin So kasi. oo, madaling dukutin. So, sa bangko ay mas safe siya. Hanggang 1 million pesos ay mayroon tayong deposit insurance, no, sa bangko natin. So, very safe yan. At pangalawa, kapag tayo ay nagde-deposit din ng ating pera sa bangko, nagde-develop yung relationship natin sa bangko. So, in the future, kapag kakailangan na natin na bumili ng bahay, for example, mayroong magiging reference yung bangko sa iyo na ay nagsisave pala siya, no? At magiging puntos 'yon sa pabor para sa iyo kapag ikaw ay manghihiram sa bangko, for Mm. example, pang-start ng negosyo o kaya pang ano 'no, patayo ng bahay. Speaking of utang, nabanggit mo Sir Vince yung salitang utang. Siyempre hindi naman din natin Mhm, maiiwasan minsan na talagang kapag gipit na gipit at talagang kinulang sa budget, may iba sa atin na mhm, talagang kailangan mangutang, para lang mhm, masustentuhan yung ibang pangangailangan. Siguro ano ang mhm, helpful tip na puwede nating ibigay sa ating mga tagapakinig na kahit naman mhm, tayo ay nangungutang, 'di naman siya talaga masamang mangutang, pero yung paano ka mhm, magiging responsable bilang isang, nangungutang sa mga kakilala mo or sa isang kung sa bangko man o sa ang institution. mhm. Okay. So yung ating yung utang ano, ang cardinal rule sa pag-utang ay dapat ang utang ginagamit lang natin sa mga kumikitang bagay o produktibong bagay. So kapag hindi kumikita yung paglalagyan natin ng pera, hindi dapat natin iniuutang 'yon. Dapat 'yan ay iniipon natin o kaya ay pinaghihirapan natin at kikitain natin ano. Tapos pangalawa, kapag tayo naman ay nangutang na, ang maximum na ating amortization kada buwan, yung ating binabayaran no, kada buwan para ibalik yung utang, hindi dapat yan lalagpas ng 30%, 30% ng ating kinikita. No? Mm. So kung sa 20,000 ulit na example natin, 20,000 pesos, kung 30% yan, maximum na monthly amortization mo ay dapat 6,000 pesos. Masakit na yun, Christian, ha? Kasi Mm. 20,000 minus 6,000, 14,000 na lang yung pagkakasyahin mo para sa gastusin, savings at insurance. Kaya talagang dapat babantayan natin yung utang. Dahil para sa akin, ang utang asawa ng kahirapan. Kaya Mm. i-develop po natin ang ating pag-iipon. Kumbaga ano, bago ka mangutang dapat ano ka na, alam mo kung paano mo siya gagamitin at alam mo kung paano mo siya babayaran. Kasi siguro yung iba sa atin, Sir Vince, hindi din maiwasan na Mhm. kailangan kong mangutang to survive, Kailangan kong mangutang Mhm. para lang maka-survive for this day, makaahon lang for this day without thinking na, "Paano ko nga babayaran 'to?" Correct, oo. Totoo 'yan 'no, at maraming mga Pilipino nasa ganyang kalagayan. Kaya nga 'di ba marami ang mga nagre-resort sa mga lending apps o kaya sa 5-6 at hindi natin sila entirely 100% na mabe-blame on that. Dahil sa hirap ng buhay ngayon ay talagang marami ang kumakapit sa patalim ano. Pero if you find yourself in that situation, 'wag nang dagdagan ang utang. Kasi ang nangyayari sa iba nagiging habit na siya, utang din yung pinambabayad sa utang. Mm. Hindi yan magiging solusyon sa Umiikot sa lang. problema mo. Ang gagawin mo, kausapin mo yung mga pinagkakautangan mo at sabihin mo na hirap ka na, hanggang dito yung kaya mong bayaran at para magkaroon ng end goal at matigil yung matigil at matapos mo yung pagbabayad sa utang ano. Kasi hindi talaga sustainable yung pag-uutang no. Ang mas sustainable, ang mas epektibo no at praktikal ay kung tayo ay mag-iipon. Sir Vince, maraming salamat po. Napakaganda ng discussion natin and I hope may napulot pong mahalagang, mga bagay ang ating mga listeners para lang meron silang idea kung paano nga ba haharapin ang mga susunod Mhm. na araw, ang mga susunod na linggo, ang mga susunod na buwan kung ganito pa nga rin po ang sitwasyon. Maraming salamat Sir Vince. Buenas noches. Muchas Maraming gracias. maraming salamat din, Christian. Si Sir Vince Rapisura, live pa diyan mula sa Spanya 'no, isa pong financial guru. At least binigyan tayo ng ano lang, ng, ideas ng, puwede nating gawin at o puwede nating i-consider as diskarte kung paano nga ba natin haharapin ang mga susunod na araw at mga susunod pa pong buwan kung magpapatuloy po yung hidwaan diyan sa Middle East at magdudulot pa nga po ng malalang epekto sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. I'm pretty sure